Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong swerte and success this time. Okay po? So let's begin mga Taurus. Inhale and exhale at the center of your reading, your power. This time, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you need to practice more, meron po kayong Ten of Wands. In the area of what you need to hold on to, you have this the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to embrace, you have the Ace of Wands. Wow. In the area of your what you need to expect this time, you have the Sun card. Tapos na. Tapos na. Lumabas sa Sun card. This is a happiest card ever sa buong reading. So, napakaganda ng iyong life this time when it comes to your swerte and success. Congrats po. In the area of what you need to fix, you have the Moon card. Ooh, interesting. In the area of what you need to do for the good things, may mga bagong darating sa wow, celebration, milestone. Congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayong Six of Cups. Lovely. At ang message po sa inyo ng yung future self, eto yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Taurus for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Taurus dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your deck, you have the Ace of Swords. 1-1 is here. Nasa right direction ka daw, Taurus. So, napakagandang panimula nito. 1-1, you're on the right direction, you're on the right path. With the Ace of Swords, kailangan mo daw this time, Taurus, in your background is the clarity. Okay? Kailangan mo daw malinawan tungkol sa isang bagay, tungkol sa gagawin mo, sa abutin mo, patungo sa iyong success. Okay? Ace of Swords is a card of victory. Kaya napakaswerte mo this time. The energy and the element of victory, yung frequency niya ay nasa iyo. So, kung ano yung ginagawa mo this time, malaki ang chance mo magtagumpay dyan. Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, kailangan malinaw muna sa iyo yung bawat gagawin mo, yung proseso, yung hakbang, yung desisyon sa isip at puso ay tugma. No? Kitang-kita ko rin dito, panahon na daw para umaksyon ka, parang ganyan. And communicate. Lahat naman daw ng bagay na nadadaan sa tamang pag-uusap. Kung medyo nalilito ka o nahihirapan ka, i-communicate mo, mag-ask ka, huwag ka mahiyang magtanong para mas malinawan ka sa bagay-bagay. Because that is your ingredient para totally yung swerte mo nandito na. Okay? In your core energy, this is your power this time. You have the Seven of Cups. Seven of Cups, kayo po'y pinapaalalahanan ng yung spirit guides, Taurus, na nasa iyo ang mga pintuan, opportunity, at mga paraan, options to live a successful life. Huwag ka daw papakulong o huwag mo daw limitahan ang iyong buhay sa ginagaluan mo dyan. Siguro minsan iniisip mo, ay wala na akong option, ay wala na akong pintuan, ay hanggang dito lang ata ako, ay huli na ata ang lahat para sa akin. Pero dito yung power mo, always believe that you can achieve. Always believe na meron nakahandang pintuan para sa akin na pwede kong pasukin. Nakita ko rito na wag mo laging isipin na ay wala na, ay talo na to, ay wala na to. Uwi na ako, solo na ako, fail na ako. Hindi, meron pang paraan para makatulay ka. And you only need to have a very good imagination. Dapat malawak ang isip mo na pwede kaya ako dito, pwede kaya ako doon, ito kaya, subukan nyo kaya to. So, other options, pwede mong kunin yan at maaring dyan manggaling yung victory mo this time. Okay? Clarify natin to. Narinig ko rin ayon sa yung spirit guides na sometimes alam ko litong-lito ka sa kung anong dapat pintuan ng puntahan, kung anong dapat katukin. Pero ngayon, with the conversation, pag-uusap with special someone, with your boss halimbawa o sa kapatid mo, sa magulang mo, yung heart-to-heart talk na yan, nakita ko liliwanag ang isip mo sa kung anong landas ang dapat tahakin or anong pintuan ang dapat pasukin. Okay? The Seven of Cups. The Seven of Swords. Wow. 7-7. You're very lucky this time. Okay? Napakaswerte nyo po. Luck energy is on you. Swerte mo talaga this time to. So, Seven of Swords, sabi dito,
ng iyong spirit guides, alam ko marami ka na daw na kabiguan or disappointment na dinanas in the past. Probably, hindi ikaw ang may kasalanan. Probably, ibang tao. Ano? At ikaw yung parang naging consequences, kumbaga. Ikaw ang tinamaan, kumbaga. At ngayon, parang wala ka rin tiwala sa iba. Kaya ngayon, parang sinasarili mo lang tong pangarap na to, yung kalituhan na to, ikaw ang nag-figure out mag-isa. Pero sabi ko nga sa inyo, kung kailangan mo na makipag-usap ka na para luminaw na ito, para once and for all maka-move forward ka na at makabitaw ka na sa kaguluhan na yan o kalituhan na yan. Okay, you don't need to do this on your own. Other people na mapagkakatiwalaan mo can be your guiding light to really assess na kung ano ba talaga tong malabo na ito. Nakita ko rin dito na huwag ka daw muna, I don't know why, parang wag mo daw muna i-chismis sa iba o ibalita sa ibang tao. Yung hindi yung mga masyadong ka-close, yung mga balak mong gawin, especially yung mga plano mo, no? Kasi baka mamaya ma-jinx nila o ma-discarril nila, malagyan nila ng negative energy. So make sure this time around na sarilinin mo muna yung mga bagay. Pero, yung mga taong makakatulong sa'yo para malinawan ka dito, yun ang kausapin mo. Your inner core, the people that you truly, truly trust. Sila ang kailangan mong kausapin para totally mabuksan ang isip mo moving forward. Kayo rin yung pinapayuhan, Taurus, na mag-isip ng bagong paraan. Okay, hindi na daw gagana kasi yung dati eh. Especially here, lumabas sa'yo si Ace of Wands. You need a brand new strategy. Yung mga dating diskarte, hindi na yun uubra sa ngayon. Okay? In the area of what you need to practice more, ano yung kailangan mo pang buuin o i-enhance sa buhay mo? 10 of Wands. Nakita ko rito ayon sa yung spirit guides na kailangan mo nang bitawan yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Marami kang mga pasan-pasanin na mga responsibilidad and you should actually realize this time around na karamihan dyan hindi na sa'yo. Halimbawa, sa trabaho, lahat na lang ng task, ikaw ang humahawak. Pero naisip mo, ay teka, hindi na akin to bakit ako pa rin nag-aasikaso nito? So let that task mapunta sa karapat-dapat na tao. Kasi pareho lang kayo sinasweldohan, bakit ikaw lang gumagawa? Parang ganyan. For others, sa pamilya din, baka mamaya lahat pinapasan mo, imbes na ipasa mo na sa family member yung responsibilidad na kaya naman na nila. Okay? You need to pack lightly or tread this life lightly. You don't need to bring a heavy load lagi-lagi, no? Pakawalan na yung mga bigat-bigat na yan. If you need to have a heart-to-heart talk para gumaan ang damdamin mo at makabitaw ka na. Kasi kitang-kita ko rito na yung pasanin mo, yan ang humihila sa'yo pababa o nagpapahirap sa'yo para umabante ka, okay? You're also being encouraged by your spirit guides, Taurus, na nasa dulo ka na ng pinaghihirapan mo. Some of you meron nilalakad, some of you may inaasikaso. Sabi dito, ituloy mo lang. Kasi malapit ka na sa ending nung inaasikaso mo yan. Alam ko hirap na hirap ka na at parang sukong-suko ka na pero nasa dulo ka na ng pinaghihirapan mo. So makikita mo na yung outcome after this, okay? Malapit ka na, ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang pinagtrabahuhan. Ngayon ka pa babibitaw. So, continue fighting hanggang dulo niyan kasi yung reward malapit na, okay? Nakita ko rin dito, huwag basta-basta bibitaw kapag halimbawa meron ka sinimulan tapos nakita mo yung hirap. Some of you parang bumibitaw agad-agad. So, ngayon, i-practice mo na kahit mabigat, kahit mahirap, kung nakita mo na yung outcome ay malapit na, idiretso mo na, okay? 10 of Wands. The 3 of Wands, yes. Yung hinihintay mo daw malapit na, nandyan na. Kaya wag na wag mo nang sukuan ito. Some of you may nilalakad na papeles or interview, pabalik-balik ka na siguro, at nakita mo hanggang kailan ba ito matatapos, paulit-ulit na lang ako dito, malapit na. Because a 3 of Wands appeared in your card. Ibig sabihin, darating na yung matyaga mong hinintay. Your success, your swerte, kung ano man po yan, maaring go signal or tawag or text o talagang approval from something o kaya may nilalakad ka na may tinatapos ka na bahay, pagod ka na hirap ka na, darating na yan. Ito na yung katuparan yan. So congrats po. In the area of what you need to hold on to, ano yung kailangan mong pangkapitan, yung galing mo. Some of you nakapagtapos, gamitin mo doon yung tinapos mo. Some of you ay magaling sa trabaho, nakita ko na panghawakan mo yung galing mo yan, yung professionalism mo. Kasi merong reward ako nakikita dito na ibibigay sa iyo yung karapat-dapat mo makuha because you are so professional, napakatino mong katrabaho, napakagaan mo makisama, seryoso ka sa ginagawa mo. Some of you, andaling matuto, napaka-flexible, no? At very, very workaholic ka. Nakita ko rito, Jude, parang
long overdue na eh, yung dapat na reward para sa'yo, no? So nakita ko rito your hard work is being recognized and panghawakan mo yung work ethic mo because dadalhin ka niyan sa napakalayong lugar, okay? Nakita ko rito yung reputasyon mo eh. Napakataas ang reputasyon mo about your job. Narinig ko rin dito kung meron kang negosyo man, o inasikaso tungkol sa iyong career o sa iyong passion project, anything na pinagkakaabalahan mo this time, you're gaining that momentum. Lumalaki na, lumalago na. Nakita ko na gamay mo na siya. Kung dati sobrang bigat, ngayon parang ang dali-dali ng asikasuhin. Parang ganyan, okay? The Eight of Pentacles, the Empress card. Yes, it's a card of creation. Wow. Nakita ko rito talaga yung binubuo mo. Here, may papanganak mo na siya. Eight of Pentacles is a card of hard work. Gawa, trabaho, husay sa iyong ginagawa. And then boom, Empress card, ibig sabihin, makikreate na siya. Manganganak na, maibubunga mo na yung pinaghirapan mo na yan. So ngayon, panghawakan mo yan ha. Huwag mo sukuan yung inaasikasa mo kasi sooner than later, okay na yung outcome niyan at papabor sa'yo yung pinaghirapan mo. So, hang on tight there. Continue building, continue creating. It will come for you. Okay? In the area of what you need to embrace, ano daw yung kailangan mong yakapin this time, you have the Ace of Wands. Mga bagong bagay, bagong pagkakataon, bagong strategy, bagong plano, bagong atake, bagong paniniwala or pananalig, no? Kita-kita ko na parang aalab yung isip this time. Merong something na darating sa buhay mo ngayon na bago na ikaka-excite mo. I don't know why. New job siguro ito or new task or new assignment na parang ito na yung moment ko, parang ganyan. So, take this new opportunity. Take this new light, new adventure or new sideline, pwede rin, na magpapalago sa buhay mo. Kitang-kita ko yung potential niya na magpapaangat sa'yo. Kaya kung ngayon, Taurus, nahihirapan ka kung tatanggapin ko ba yan? Susubukan ko ba yung task? Ako ba yung magiging leader? Mga ganyan. So, embrace the new things because new things ay talaga magdudulot sa iyo ng mga tagumpay mo this time. Ilaban mo to. Magkaroon ka na ng confidence at maaring ito na yung chance mo for really a step up sa buhay. Okay? The Ace of Wands, clarify natin to. Ace of Wands being clarified by you have the Sun card. Wow, dalawang beses lumabas si Sun card. Napakasayang time ito for you to achieve greatness, to achieve new things, okay? With a Sun card, kitang-kita ko yung kalinawan sa isip mo na, ay, sige, itry natin. Ay, sige, maganda nga tong idea na to. This time, after watching this reading, makakahanap ka na ng plano, o tamang diskarte patungkol sa inaasikaso mo. And then, that plan, that idea, liliwanag ang isip mo na parang, ay yes, ito na yun, sige, subukan natin. So, yung excitement, yung energy, yung positivity na nasa isip mo patungkol sa mga bago mong gagawin, nakita ko yung parang passion mo at laban mo na ituloy ito. Parang napaka-go-getter mo this time. And malaya ka ha, parang wala kang iniisip na negatibong wala sa ibang tao. Parang kung ano maisipin nyo, bahala kayo. Pero masaya ako sa idea kong to, masaya ako sa plano kong to, at handa mo tong ituloy, handa mo tong gawin. So congrats po. Okay? Kailangan mo i-embrace this time, Taurus, yung positivity. Kailangan enjoy lang, masaya lang, maging adventurous, maging palaban, maging parang sumubok ng bago. Huwag laging matakot na, ay baka wala yan, ay baka mag-fail lang. Be happy, be proud, and also be positive. Especially here, in your what to expect Sun card. What to expect a happy time. Okay? Ngayon, parang nakita ko na ine-enjoy mo yung buhay together with the loved ones. Nakita ko parang may time ka na with your kids, kung may anak ka man, parang may time ka na ngayon para sa mga anak mo. And then balance na yung buhay mo with job, with family, with self. Kung wala ka namang anak, nakita ko rito na you need to embrace the energy na para kang bata ulit. Okay? Yung malaya, tawa ng tawa, nag-enjoy, maliliit na bagay, na-enjoy mo, hindi mo sineseryoso yung mga malalaking bagay. Sabi mo, kaya ko yan. Huwag mong problemahin, kaya ko yan. Parang ganyan. It's all about the lightness, paggaan ng mga bagay-bagay, and taking things into heart na parang, kaya ko yan. Bakit ko ba problema? Ba't ko ba iiyakan yan? So, kailangan daanan ko lang yan. Then, boom! Hindi ko kailangan magpakalunod sa isang bagay kung kaya ko na malusutan. No? So, nakita ko yung brightness, yung warmth sa'yo. This time around, you're gonna be happy.
with the company of your friends, of your loved ones, sa katrabaho, no? Yun ang magdudulot sa'yo palapit sa success mo kasi magaan yung energy all around. So, embrace this happiness this time. Okay? Kasi po, harang sa swerte, harang sa success, yung laging galit, yung laging simangot, yung laging puro reklamo, mga ganyan. Six of Wands, yes, wow. Six of Wands sa card of success, card of victory, talaga namang nilalapitan ka talaga ng victory this time. Nakita ko yung tagumpay mo tungkol sa isang bagay na malilinawan ka. For example, sa trabaho, hirap na hirap kang ipasa tong project na ito o tong assignment na to or tong presentation na to. Biglang boom, lilinaw ang isip mo. Okay, alam ko na yung secret ingredient. Alam ko na yung secret way para maaprubahan to. Biglang, yung nahanap mo na ingredient o secret sauce para sa tagumpay mo, darating na siya at dire-diretso ka na dun sa success mo. So congrats po. Unexpected success will be here at talagang sobrang saya mo. Especially tingnan mo naman ang iyong fortune area. You have the Four of Wands. Ibig sabihin talagang tagumpay ito, celebration, nakamit mo yung finish line, nakamit mo yung milestone, kumbaga. So congrats po para sa inyo. In your what to fix this time, you have spiritual awakening. Sit with your shadows, it's the way to enlightenment, intuition, and spirituality. Yes, kung ano yung mga kinakatakot mo, kung ano yung mga talagang nasa sa loob mo, panahon na para yakapin yan at harapin. Yung mga malalabo, yung mga mahihirap, mas lalo mo pang harapin yan para totally masolve mo na siya. With arrogance, yes, sabi dito, panahon na daw para huwag masyadong mataas ang ere. Harapin ako ni dapat harapin. Nakita ko rito that your intuition will lead you to your grounding. Parang kailangan mo daw talagang hanapin at harapin yung mga bagay na ikakaunlad mo. Pero wag mo laging isipin na, ay, kaya-kaya ko yan. Pero sometimes you need to really ask yourself, kaya ba talaga? So kung hindi kaya, dapat kong idaan sa proseso. At huwag ako masyadong mayabang na, okay na yan, okay na yan, okay na yan. Sometimes ini-ignore mo yung mga bagay na kailangan talagang harapin in your reality. Okay? Especially here, pag-usapan na natin with your the moon card. The moon card is all about you pushing forward kahit na malubak, kahit na mahirap. Sometimes madali kang bumitaw o madali kang ayoko na yan kasi mahirap, maraming kailangang asikasuhin. Pero yun lang pala yung tanging paraan para maabot mo yung swerte mo, maabot mo yung tagumpay mo, is not quit, most especially kapag nandiyan na yung lubak. Alam ko marami kang alinlangan, marami kang questions, marami kang duda, marami kang pangamba kung maabot ko ba to, tama pa bang gawin ko to, itutuloy ko pa ba? So ramdam ko yung takot mo at saka alinlangan in this journey. Pero ang kapitan mo daw this time, Taurus, ay ang iyong intuition. Tuturuan ka ng iyong intuition na maramdaman mo to na parang, bakit ganun? Wala kong naiintindihan tapos hindi ko alam kung ano mangyayari doon pero gusto ko pa rin puntahan, gusto ko pa rin gawin. Bakit dito pa rin ako dadaan kung napaka-unclear? That is your intuition giving you the assurance, okay lang yan. Kahit hindi mo alam ang sagot, there's power in continuing something. Basta sigurado ka lang sa sarili mo na ito yung gusto mo. Okay? Nakita ko rito, the answers will come this time. Don't doubt yourself. Trust God, trust yourself, and trust your journey. Okay? Nakita ko rin ito, halo-halong emosyon. Sometimes gusto mong gawin, bukas ayaw mo, sa isang linggo na lang. Ngayon gusto mong labanan, pero bukas aatras ka na naman. So, halo-halong emosyon to, umaangat, bumababa. Kaya ngayon, kailangan mo talagang panghawakan ng iyong emosyon to tread forward and kayanin kahit malubak, kayanin kahit mahirap. Okay? The Moon card, the Page of Swords. Yes, Page of Swords, kung merong mga malabo daw, sabi ko nga sa inyo, kung may malabo, edi tanungin mo. Kung meron kang mga hindi naiintindihan, marami kang pwedeng gawin para malaman ang mga sagot. Sabi ko nga sa inyo, the answers will come at the right time. Pero kung talagang hirap na hirap ka, sabi mo, paano ba to? Anong dapat kong gawin? Itanong na natin. For example, balak mong mag-apply sa kumpanyang yan, itanong mo kung ano yung mga kailangan requirements, kung anong dapat gawin, swak ba yung expertise mo sa pupuntahan mo. For example din, balak mong pumunta ng Qatar, halimbawa, so may agency ka na, itanong mo sa agency kung anong dapat mo ilaan na papeles o dokumento para magawa mo na yan. So, the more knowledge you have, the confidence it will give you para harapin tong daan na to. Alam ko, ayaw kita i-sugarcoat pero malubak to, mahaba to yung proseso. Pero kung marami kang mga nalalaman na valuable knowledge sa pangkakapitan mo, kayang-kaya mo tong tulayan.
Okay? Halimbawa din, balak mo magtayo ng bahay this time around, pero hindi mo alam, sabi mo, paano ba, kailangan ko ba ng permit, kailangan ko ba ng certificate, saan ako kukuha ng architect, ng engineer? Mag-research, magtanong-tanong sa mga legit na tao para yung dalakaran mong journey para matayo na yung bahay mo, magawa mo siya. Okay? So, nakita ko rito, knowledge is your power. Yan ang kailangan mo i-fix this time. Pag hindi alam, edi itanong, di ba? Parang napakasimple lang yan para sa'yo. In the area of your fortune, you are a beacon for others. Yes, maraming mga tao ang tingin-tingala ka, maraming mga tao ang bilib sa'yo, kaya don't let them down. Ipakita mo kung gaano ka rin kahusay at kung gaano ka role model higit lalo para sa mga anak mo, sa co-workers mo. Para nakita ko rito, panghawakan mo ang iyong integridad, ang iyong dignidad, ang iyong professionalism. Especially here with the Eight of Pentacles. Magaling ka, mahusay ka, professional ka. Maraming tumitingala sa'yo. Another message, you have begin now. Yes, take your first step. Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan umaksyon, kailangan talagang dumiretso, humakbang. Kung nalilito ka, alamin na kung ano yung mga paraan, panahon na para umaksyon, magkaroon ng mga bagong strategy para luminaw na ito. Saan po kayo nanonood, Taurus, ng ating video this time? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Comment down below, okay? In your fortune area, you have the Four of Wands. Yes, napakaswerte mo this time. The card of good things, padiretso ka na sa iyong milestone. Meron kang tinutumbok this time, Taurus. Kitang-kita ko rito na balak ko bang bumili ng bahay? Balak mo bang mapag-aral ang mga anak mo, mapag-graduate sila o makapag-ipon? Meron kang finish line na gustong buuin eh. Kitang-kita ko rito. Whether makapag-solo na or kayon mag-asawa, balak nyo nang bumukod o balak nyo na magpakasal, kita-kita ko na abot kamay na yung milestone na yan. Some of you, nakita ko rito meron kayong isa-celebrate this week. I don't know why. After watching this video, nakita ko yung biglang good news. May celebration, either na-promote, natanggap sa trabaho, nakapasa sa exam, nakalusot sa immigration, or nakuha na yung visa. May celebration ka this time, so congrats po. Like this video to activate this good news, ha? Congrats po. The Four of Wands, clarify natin. Napakaganda, oh. Both cards are card of really celebration and happiness. Napakasayang linggo ito para sa inyo, Taurus. Okay? The Four of Wands, the Four of Swords. Wow. 4, unang-una, ang angel number na 4 of Swords all about protection. So, meron kang spirit guides, angel guides, and ancestors sa paligid mo, pinoprotektahan ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Everything will be fine. You are protected. Yung Four of Swords, nakita ko rito yung katuparan ng dasal tungkol sa isang milestone na matagal mo nang hinahangad. Some of you parang, God, please ibigay mo sa akin to. God, please tulungan mo ko makarating dito, maabot tong finish line na to, and it will come for you. So, napakaganda nito. Congrats, congrats, congrats. Para naman po sa iba, nakita ko rito yung kaparatagan ng puso mo. Parang marerelax ka na because mararating mo na yung isang bagay. Kung dati takot na takot ka na parang makakarating ba ako doon? Makukuha ko kaya yun? Akin ba talaga yan? Maaabot ko ba talaga yung itong bagay na ito? Yes. And it will give you parang panatag na puso. Makakapagpahinga ka na kumbaga. Because nandito na yung moment mo to reach this. Talagang celebration ito. Time for you to recharge, to recuperate, to have fun. Congrats po, mga Taurus. Manlibre ka naman, okay? In the area for divine messages, you have balanced spirituality with practicality. Yes, paano na daw para balansehin mo yung practical na paggawa mo, yung kaya mo lang gawin this time, at yung pananalig mo sa Diyos. Yung tulad na sikat na phrase, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. Another message, the energy is gaining momentum. Yes, bumibilis na daw yung takbo ng mga bagay-bagay. Kung akala mo walang nangyayari, pero eto. May nangyayari, may darating na tungkol sa mga pinaghirapan mo, kaya congrats po. In your divine messages, you have the Six of Cups. Nakita ko rito, ayon sa yung spirit guides, panahon na para bitawan na yung past, ha? Don't dwell na in the past. Panahon na para harapin mo yung future mo at yung present time mo. Some of you, kailangan na talagang tuldukan because parang pabalik-balik eh. Parang ngayon, gagawin mo bukas, nandiyan na naman siya, bumabalik na naman yung past ko, parang ganyan. So, learn to close that door in the past. Nakita ko rin dito, triumph over obstacle. Meron po kayo malalagpasan na matinding problema this time. Kaya makakaasa ka talaga ng masayang pagkakataon, masayang puso, masayang selebrasyon, and then payapa ang puso mo. Makakapagpahinga ka, walang kaba, walang alilangan, walang duda, because lalagpas ka na sa bigat na yan. So, congrats po. With a Six of Cups, clarify natin.
Six of Cups being clarified by you have the Two of Wands. Wow, Two of Wands is really all about you moving forward with something. Nagkaplano ka na on leaving something behind and talagang humakbang sa mga bagong pagkakataon. Nakita ko na yung pattern na paulit-ulit. Sabi ko nga sa inyo, parang iniwanan mo na, babalik na naman. Ito na naman yung sitwasyon namin, parang ganyan. So, learn to really detach yourself from something na alam mong pattern na at hindi na nakakatulong sa'yo. Learn to step forward on a new territory, on a new place, on a new way of living. May bago naghihintay para sa'yo. Kaya huwag kang makontento sa playing safe area mo o sa limitadong mundo mo. Marami pang pwedeng abutin para sa buhay mo. Turn around talaga to. Nakita ko na talagang triumph over obstacle. Malagpasan na siya. And go on ka na on a new adventure. Okay? Ang outcome mo to, your message from your future self, basahin natin later. But first, bigyan mo na tayo ng fortune cards. You have Dolphin, financial gain. Yes, usually coming from something you did in the past. Yes. Meron kang ginawa daw in the past na ang bunga ay ngayon, kaya madali na sa'yo ang kalimutan yon kasi magbibigyan ka na ng bayad or financial na sagot mula doon at ready ka na to move on. You have Spear, heartache over what you no longer have. Yes, at some point masakit yung mga bagay na iwanan mo pero normal lang yan. Aparte yan ng moving forward mo at growth mo, okay? Now, the message you have Hammock, taking a vacation physically or mentally. Yes, talagang time to really recharge, take a vacation, take a moment with family, with friends, celebration, party, ganyan. Yan yung panahon na magpapahinga ka. Now, the message you have bird flying, news is on the way. Yes, meron kang hinihintay na good news, magandang balita, komunikasyon, darating yan. So, congrats po. In the area of your message from your future self, eto yon, you have, wow, strength card. Yung future self mo, Taurus, from 10 years from now, 20 years from now, sabi niya, huy, magpakatatag ka this time. Okay, laksan mo ang loob mo, tibayan mo ang loob mo because in the near future, makikita mo yung bunga ng mga pinagtiisan mo, pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, at makakaroon to ng reward in the near future. Ngayon, maging malinaw sa isip mo kung ano yung mga bagay na dapat mong kapitan, mga bagay na dapat mong bitawan, at mga bagay na valuable sa life mo na dapat mong panghawakan for a very long time. Nakita ko rin dito, huwag susuko. Because marapit na magkaroon ng magandang outcome yung pinaghirapan mo. Nakita ko rin dito, be kind to yourself. Dapat ikaw ang unang-unang cheerleader ng buhay mo. And always be gentle. Okay? Be gentle. No rush. Huwag magmamadali. Huwag matataranta. Huwag mag-aaligaga. Do things in your own pace. Okay? Strength card. The strength card, yes. Sabi niya, ulitin mo lang yung message natin kay Taurus. Sabi niya, yung future self, magpakatatag ka this time. Malayo o mararating ng iyong tiyaga, pagpapakatatag at katibayan ng puso mo. Okay? That is your power and that will lead you to your success and your swerte this time. Napakagandang payo para sa inyo, Taurus. Congrats po. So, ito po ang inyong October swerte and success. Sa po ka nakaresate, sa po nakarelate, comment down below, Taurus. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James Saro PH. God bless everybody.